So ngayon, no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa Haking Munting Channel. So mga kababayan, pag-usapan natin to, no? Kasi medyo madami po kasi ang nagme-message sa akin sa Facebook tungkol nga dito at nagtatanong kung totoo ba ito, kung totoo ito, bakit na ginawa ito ni PBBM. Ito po ay tungkol sa Duran Duran concert na nangyari po on private sa birthday po mismo ni PBBM sa Marriott Hotel. Okay. So ngayon mga kababayan, no, sasabihin ko na po sa inyo mga ka-Streetwise, no, na umamin naman po ang PCO na totoo po itong Duran Duran concert. Yun nga lang po, may halong fake news po kasi itong mga baka ng inang mga DDS na to. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ito lang bago tayo mag-start, bago natin pag-usapan yan, okay. Ang point natin dito mga ka-Streetwise, no, 2022 election, alam na po natin na si Presidente Bongbong Marcos po ay mahilig po talaga sa concert. Mahilig po talaga ang ating presidente sa rock band. Especially yung mga oldies, di ba? So, ang point ko dito, kung mga kakamping ang nagreklamo, kung mga bumoto kay Isko ang nagreklamo, o yung mga bumoto kay Manny Pacquiao, kung hindi nyo binoto si PBBM, maintindihan ko po kayo kung kayo po ay nagrereklamo dito. Okay? Pero ang point dito, walang nilabag na batas dito, tulad ng sinasabi ng mga DDS. Okay? So, babalikan natin yan. So, ngayon mga kababayan, no, itong mga DDS naman po kasi maingay. Tandaan yung mga kababayan, in the first place, alam na po natin na ito po talaga yung ugali ng presidente. Di ba? In the first place, alam na po natin. Oh. So, ngayon, itong mga DDS po na mga kasama natin dati, di ba? Tinanggap natin yung presidente at binoto natin yung mga presidente, yung binoto natin si Presidente Bongbong Marcos, na alam naman po natin na ganyan po talaga yung hobby niya or yung hilig niya, rock band. So, ang problema dito sa mga DDS, no, binoto nyo siya na alam ninyo na ayan talaga yung pinaka-paboritong gawin ni PBBM kasi nga nagrereklamo kayo. Diba? So, at least you get the point, no? So, ngayon mga kababayan, no, ito yung gusto ko pakita sa inyo. Okay. Yan. Bongbong Marcos surprised by popular 80s band Duran Duran on birthday. So, sabi dito, President Bongbong Marcos reportedly received a surprise birthday party at a hotel in Pasay City, so Marriott nga ito, no, where entertainment was courtesy of the 80s English pop rock band Duran Duran. So, ano ba yung paborito kong kanta ng Duran Duran? Ordinary word, no? So, ngayon, mga kababayan, no, confirm po yan kasi po ito po ay inamin po ng PCO. So, sabi dito, the President spent his birthday as just another busy day in the office. Diba, with the same dedication to his job and has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of the debts and give them. So ngayon, nagtrabaho ng presidente nung una sa araw po ng birthday niya. Then, nagpa-party pa nga siya sa Malacanang, di ba? Tapos, he ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients of third level DOH hospital. Okay. He opened the gates of Malacanang. So, ito na nga. So, yung sinasabi ko nga. So, ito, sabi dito, after tiring and filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friend at a hotel in Pasay. And his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Okay. So, ngayon, ang pinapalabas ngayon dito ng PCO is ito daw po ay surprise party po ng mga kaibigan po ni Presidente Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, no, okay. So dito, may mga nag-leak po ng mga picture dito na kasama pala si Grace po, tsaka si Kissy Escudero dun po sa surprise party po ng kay Presidente Bongbong Marcos. So at least settle na tayo dun. Okay, at least settle na tayo dun na nangyari talaga ito. Kasi may confirmation na po ng PCO. So, alam nyo kung anong bullshit dito mga kababayan. Yung narrative ngayon ng mga DDS. So, ito pakita ko sa inyo, no? Ito yung post ni Joey hindi naliligo. Bobo talaga itong mga to, no? Okay, sige. Basahin natin, So, si Joey. Okay, naligo ka na ba? Babae mong tao, mukhang ang bantot-bantot mo, no? So, sabi dito, give si Duran Duran inamin na. Okay? Ito malupit. Sa RA 3019, bawal tumanggap ng gift sa mga public officials pero may exception. If the gift is reasonable.
fake news mga kababayan. Fake news po ito, panloloko po ito, at katangahan po ito ni Joey Cruz. Una, sabi ni Joey Cruz, siya daw po ay law student or law graduate na bar flanker. Parang ngayon ang kwento niya eh. Pero dito mga kababayan, no, kung totoong may alam sa batas si Joey, dapat alam niya yung RA 3019 na siya mismo yung naglabas. So ngayon puntahan natin. Okay. So ito yun eh. Ito RA 3019. So ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So in the first place, tama naman si Joey. Sabi ni Joey, ito definition of terms as used as this act, di ba? So sabi sa letter C, receiving any gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of a public officers, immediately family in behalf of himself or any member of his family or relative within the fourth degree, either by consanguinity or affinity, even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, if value of the gift is under circumstances manifestly excessive. Okay. So, ito naman yung sinasabi ni Joey. Okay. Yun nga lang, hindi niya binasa ng buo. Di ba, maglalabas ka ng isang Republic Act, di ba, hindi mo pa binasa ng buo. So, ang problema kasi, ayan ang problema dito sa mga DDS, tatanga-tanga din eh. Kayo maglalabas ng isang Republic Act, kayo maglalabas ng isang batas na hindi nyo naman kinukumpleto yung explanation. So, sabi dito sa Section 3, continue natin sa Section 3, di ba, naglabas ka na ng batas, hindi mo pa binasa ng buo. Anong ibig sabihin nun? Panloloko yun. So, sabi dito, sa Section 3, corrupt practices of public officers in addition to act of omission of public officers already penalized by existing law. So ngayon, ang sabi dito sa letter A, persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense connection with the official duties of the latter, allowing himself to be persuaded, induced, and influenced to commit such violation or offense. So, ang sabi dito, hindi ka pwede tumanggap ng regalo kung ito ay merong kapalit at ang kapalit na yon ay meron pong violation or offense or paglabag sa batas. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, ilan to, di ba? Isa lang sinasabi, bawal tumanggap ng regalo kung merong kapalit. Okay. So, ngayon, ang point natin dito mga kababayan, sino ba nagregalo ng ano na yan? Sino ba nagregalo kay PBBM? So, mga kaibigan daw, sabi. So, ang tanong dito, ang unang question dito, pera ba ng taong bayan yung ginamit? Kung pera ng taong bayan ang ginamit dito, pati rin po ako magagalit. Pati ako magagalit ako, don't get me wrong pati ako magagalit ako pag nalaman natin na pera ng taong bayan po yung ginamit dito sa concert ng Duran-Duran on private. Eh yun nga lang ang problema, andun si Kiss Escudero, andun si Grace po. So, sila ang dapat unang umungkat niyan na teka lang, saan galing yung pondo? Saan galing yung pera? Di ba may dalawang senador doon? Di ba? At in the first place, private ano yun private party yun. So may trader, di ba? So may tik-tik sa loob, no? Tapos mga kababayan, di ba? Hindi pa nga nila mapatunayan na pera ng taong bayan yung ginamit. Paano kung pera ng kaibigan yung ginamit nila dun sa concert ng Duran-Duran? So I think 15 million pesos to 20 million pesos ata yung gastos dyan, no? Ayan na nakita ko sa internet So paano kung hindi ito pera ng taong bayan? So kailangan nyo mag-establish yun. At paano kami maniniwala sa inyo na pera na ng taong bayan yan? In the first place, napakasinungaling nyo. Di ba? In the first place, napakasinungaling po ng mga DDS. Kasi, di ba, sabi nila dati, yung Pogo hindi daw tinanggal. Pinalitan lang daw po ng pangalan. Di ba? Sabi nila na kapag pinapasok daw po yung EDCA sa loob ng isang taon, magkakagera. Hindi naman nangyari. Ang dami nilang fake news na nilalabas. Tapos ngayon, di ba, maglalabas sila ng isa pang balita. Paano tayo maniniwala? Kung in the first place, fake news na lahat na sinasabi ninyo. Umalin nyo nga naman ito totoo. So, paano kami maniniwala ngayon sa inyo? Una, wala kang ebidensya. Pangalawa,
yung history ng mga binabalita ninyo, puro katarantaduhan lang. O, di ba? Tapos yun na nga, questionable na nga yung saan galing yung pera, hindi pa tayo settle doon. Tapos ngayon, yung sinasabi ninyong paglabag sa batas, 'di ba? Ang labo pa kasi ang linaw naman dito no sa pinakitang Republic Act po ni Joey Cruz, yung babae hindi naliligo, mukhang hindi naliligo, bawal tumanggap ng regalo na excessive o excessive man 'yon, bawal 'yon kung may kapalit. No, sabi pa dito, continue natin na. So A, tapos sa B, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction. O, dito between the government and any other part. Oh. So, kailangan yung patunayan muna to kung totoo to para masabi natin na may paglabag sa batas. Tapos, di ba, yung magtatanggap ng regalo, pero ang kapalit nun is isang kontrata na transaction para po sa isang government project. O, di ba? Tapos, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, or other pecuniary or material benefit himself or for another from any person for whom the public officer in any manner of capacity has secured or obtained or will secure obtain any government permit, license in consideration for the help given or to be given without prejudice. Yun na. So ngayon, magbibigay ng regalo, tinanggap mo yung regalo, sa kapalit nga po ng isang lisensya. Di ba, government permit. So you need to establish that first, di ba? Bago kayo magreklamo ng ganyan. At ulitin ko lang mga kababayan, no, medyo, actually, basahin nyo lahat yan, andyan po lahat nung sinasabing bawal po. So palpak po, yung sinasabi po ng isang fake news po na vlogger na si Joey Cruz. Isipin mo mga kababayan, no, yung pagiging bar flanker mo, fake news pa rin. Kasi kung bar flanker ka, kahit pa paano, marunong ka sana magbasa ng batas. Di ba yung batas po kasi binabasa po yun ng buo, hindi yung selective ka. O, fake news na nga yung balita mo, tapos pagiging bar flanker mo, peke din. Di ba? Gagawa ka na lang ng isang, what they call this, ng isang branding sa sarili mo, bar flanker pa, tapos mukhang tatanga-tanga din. So, ang point dito mga kababayan, di ba? Itong si Joey Cruz, itong sila SAS, kasama po natin dati yan. Kasama po namin dati yan na sumuporta sa presidente. At alam namin in the first place na mahilig po talaga ang presidente natin sa mga concert. Di ba? Malaman ko yung Rolling Stones pumunta sa Pilipinas, bako. Baka kahit anong traffic yan, mag-helicopter yung presidente. Kung yung Rolling Stones, paborito ng presidente yan. Yung Rolling Stones na banda. Yung Beatles, malabo na kasi puro patay na yun nandun, di ba? So, yung mga kababayan, no, makakasama po kami yan. At alam namin in the first place na ganyan po talaga yung ugali ni BBM na mahilig talaga siya sa concert. At syempre, mga kaibigan, mga dating kaibigan, sila nagregalo ng concert ng Duran-Duran. Di ba? So, kung kakamping kayo, may tindihan ko. Kung kayo ay Isko Moreno supporter ng election, may tindihan ko. Di ba? Pero, magkakasama tayo dati. So, tanga-tanga nyo naman. Tinanggap nyo si Presidente Bongbong Marcos, binoto nyo ng ganyan, magrereklamo kayo. Diba? So, yun mga kababayan. No? So, at least, explain po natin na itong ginawa po ng Presidente po na to, at yung regalo sa kanya ng mga kaibigan niya is, wala pong paglabag ng batas dito. Malinaw po ito. Okay? So, yun mga kababayan. So, ano po nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So, comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you.